Sa ikalabing-isang araw ng pagtugay sa puganteng si Apollo Kibuloy, bigo pa rin mahanap ng PNP ang pastor. Tinangka namang pasukin ng ilang KOJC members ang loob ng Jose Maria College kung saan naguhukay umano ang mga pulis. Nasa front ng balitang yan si Bril Montalvo. Bahagyang nagkagulo kaninang hapon sa hagdan pababa ng basement ng Jose Maria College sa loob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Yan ay matapos tangkaing pasukin ng ilang miyembro ng KOJC sa pangunguna ng kanilang abogado na si Attorney Israelito Torion ang loob ng paaralan kung saan may ginagawa umanong drilling activity ang mga pulis sa ikalabing-isang araw ng pagtugi sa puganteng si Pastor Apollo Kibuloy. Pwede ba kami makapasok? Sino ang nyo? Pinaka-head po dyan. Ha? Pero hindi sila hinayaang makapasok ng mga pulis. Nag-ugat yan sa natanggap daw na larawan ni Torion nang umano'y paghuhukay sa basement ng nabanggit na eskwelahan. Pero hamon ni PNP Davao Region Brigadier General Nicolas Torre kay Attorney Torion. Ilabas nila yung nagbigay ng photo at ipakita niya rin alam niya ang batas paano dyan. Ilabas niya yung taong nagbigay at bigyan niya rin ng sworn statement kasi kaya kong gawin yan sa loob ng Photoshop. Hindi ko sinasabi kung ano man yan regarding sa diggings na yan dahil yan ay nilabas ni Attorney Torion. Let him prove it. Bagay na hindi raw magagawa ng abogado. Ayaw lang nila mag-reveal ng kanilang identities. Hindi naman po pwede kasi ma-compromise natin yung safety po nila. Pero ayon kay Torre, handa niyang akuin ang responsibilidad kaugnay ng operasyon ng PNP sa KOJC compound. Natalakay naman ng mga mambabatas sa budget deliberation ng Commission on Human Rights kanina ang imbestigasyon sa pagkubkob ng PNP sa compound ng religious group ni Kibuloy. Naniniwala ang ilang mambabatas na may nalalabag na karapatan ng grupo. I would surmise that the worship services were interrupted. Some activities connected with the religious belief might have been interrupted. I think they're still prevented from doing that. What does the CHR intend to do or have done in the first place? Kasalukuyan na raw itong tinututukan ng regional office ng CHR. And yes, I agree with you that there are several rights that may be involved here. One of which is, as you mentioned, the religious freedom of the KOJC members, and there may be other civil liberties that may be affected, Your Honor. Nagpadala na rin daw ang CHR ng 3 imbestigador sa lugar. Inaasang sa September 10, maglalabas ng report at rekomendasyon ang CHR ukol sa kanilang imbestigasyon. Kaninang hapon naman, nang ibasura ng Davao City Prosecutor's Office ang 2 sa 3 kasong isinampa ng PNP laban sa 18 KOJC member. Kabilang dyan ang reklamong paglabag sa Public Assembly Act of 1985 at obstruction of justice. Pero wala pa ring hatol ang korte sa nalalabing reklamong resistance and disobedience of persons in authority. Isinampa ng pulisya ang mga reklamo matapos nilang hulihin ang KOJC members dahil sa isinagawa nilang kilos protesta noong August 26. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.